una sa lahat, papaliko na sana ang motorsiklong ito sa Zamboanga City nang biglang nabangga ito ng humaharurot na kotse. Tumilapon ang magkalibin na sakay ng motorsiklo. Ang kotse naman bumangga pa sa bakod at nagliyab. Ang iba pang detalye sa disgrasyang yan, maya-maya lang. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Pinabapadali ang paglilitis, impeachment trial kay VP Sara Duterte. Gusto nang simulan agad ng minorya ng Senado. Pero mukhang 19 days na paglilitis inilmahan ng prosekusyon. Huli pero walang multa. Mga sasakyang nasa pool ng kamera ng NCAP, kalahati lang ang napatunayang may violation. At Brigada Eskwela para lang ininspeksyon ni Pangulong Marcos, natuklasang inaanay. Gusto nang simulan agad ng minorya ng Senado ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Naghain ng motion sina Senador Risa Ontiveros at Coco Pimentel para dyan. Mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano naging punto ng motion ni Pimentel at Ontiveros at anong inaasahan nating senaryo matapos maghain ng motion ang minority bloc? Yes, Gigi, sa kanyang manifestation speech, iginiit si Pimentel na binabatikos na nga ang institusyon ng Senado dahil sa pagkakaantala ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Nararapat daw na simulan na ito dahil sa dumaraming panawagan at kabi-kabilang kilos protesta na simulan na ng Senado ang paglilitis sa bise. Gate pa ni Pimentel, seryoso ang mga aligasyon laban sa bise at ang paglilitis ang pinakapatas na aksyon para mabigyan ng due process ang magkabilang panig. Mahalaga rin daw na malaman ng taong bayan ng mga ebidensya na pinagbasehan kaya sinampahan ng impeachment case si VP Sara. Ngayon naman, pagdating sa senaryo, kung mapagbigyan itong motion ng minority group, hihilingin nila na manumpa na ngayon si Senate President Jesus Escudero bilang presiding officer at manumpa na rin ang mga senador na tatayo bilang prosecutor. Kailangan din daw kasi na ma-adopt ang impeachment trial calendar at ang pagbasa ng articles of impeachment at susundan niya ng issuance of summons. Sige. At Camille, kanina sa press con ni Senator Escudero, no, sinasabi niya na parang basta may motion, pag-uusapan sa plenaryo o yung pagdedebatehan, pag-uusapan. Ngayon na meron ng motion at ito nga inihain nila Senator Ontiveros at Pimentel, ano ang naging tugon naman ni Senator Escudero dito? Yes, Gigi, yun nga yung paniwala kasi ni SP Escudero na lahat ng bagay ay pwede yung pagbotohan at pagdebatehan nga sa plenaryo. At sa mga oras na ito, wala pang direktang tugon si Escudero kung papayagan ba yung motion ng minority group dahil ito nga sa mga oras na ito pinagdedebatehan ng mga senador dahil nga magkakaiba yung pananaw nila pagdating sa Senate rules at ng Constitution na mag-convene na nga ang impeachment court. Ngayon, ang pinag-uusapan ng mga senador dahil kapag pinayagan na mag-convene na sila bilang impeachment court ngayong araw, hindi ba ito makaka-apekto o maki-question sa kanilang Senate rules? At sa kabilang banda, meron din namang iginigiit yung nakaayon sa Constitution, which is yung forthwith na kumbaga dapat agad-agad ay aksyonan na. Sige. Sa 19 days na impeachment trial na minumungkahi naman Senator Tolentino, ano ang tugon dito ni SP Escudero? Oo, pagdating naman dyan sa 19 days na mungkahi ni Senador Tolentino, hindi sang-ayon dyan si SP Escudero dahil nga sinasabi niya na hindi sapat yung panahon na yan para magpresenta ng ebidensya yung magkabilang panig. Ganyan din yung tingin ng iba niyang kapwa senador at maging yung mga pro-impeachment ng kay VP Sara mula sa iba't ibang grupo dahil ang iniisip nila ay ang kung sabihin na 19 days silang lalabas na minamadali naman yung impeachment trial. Sige? At yung umiikot na resolusyon para ipabasura yung impeachment case, ano na ang update tungkol dito? Ayon kay SP Escudero, wala pang formal na inihaing ganyang resolusyon. Pero kanina,
ito nga, di ba, unang kumalat kasi itong draft resolution, galing nga daw yan sa office ni Senator Ronald Bato de la Rosa at wala pang formally na pa-file niyan. At kanina naman si Senator Robin Padilla, nakausap din natin at sinabi nga niya na plano rin niya na maghain nga ng resolusyon para ipabasura itong impeachment ni VP Sara. Pero alam mo, sige, ang laging sinasabi lang dyan ni SP Escudero, hanggat hindi yan na ipa-file formally ay wala pa rin dapat na pag-usapan ukol dyan. Sige. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Hindi pabor ang mga kongresista at prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. At live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sabi ng mga kongresista? Susubukan po nating balikan si Marian maya-maya lamang kaugnay po ng update mula po doon sa Kongreso. Samantala, umarangkada ng Brigada Eskwela o ang pagsasaayos at paglilinis sa mga paaralan bago ang pasukan. Nag-inspeksyon sa ilang paaralan si Pangulong Bongbong Marcos at napansin niya ang ilang kakulangan. Nangunguna sa balita si News 5 Malacanang correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang napansin ng Pangulo na dapat ayusin sa mga pinuntahan niyang paaralan? Jiggy, sa unang araw ng Brigada Eskwela, 2 public schools ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Bulacan at kabilang na nga itong Tibagan Elementary School sa San Miguel. May mga concerns na nabanggit ang Pangulo. Una, may mga building pa siya na nakita na Marcos type na dapat daw ay na-repair na after 20 to 30 years pero ngayon ay kailangan pang ayusin. At ikalawa, ang mga CR, kailangan din daw ayusin. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakahanda na daw ang Department of Education sa pagbubukas ng klase sa June 16. Ang problema na nakikita niya ay yung mga comfort room sa mga paaralan. Dito sa Tibagan, meron namang kanya-kanyang CR. Ang bawat classroom, kompleto rin naman, meron silang toilet bowl at meron ding faucet. Ang problema, sabi ng Pangulo, may mga lugar dito na walang tubig. Kaya importante raw na magawa ng paraan ng gobyerno para mabigyan ng sapat na water supply ang mga paaralan para na rin sa hygiene ng mga estudyante. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema sa mga pinuntahan naming eskwela, walang tubig. Kaya yun ang titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila para sa kanilang water supply. Sa panayam naman natin sa principal ng Tibagan na si Mr. Casimiro Reyes, ang nabanggit niya naman na problema dito sa kanilang paaralan ay anay. 17 raw ang building nila dito sa kanilang paaralan pero 14 ang problemado dahil nasira na ng anay. Noon daw nakaraang taon ay pinalagyan na daw nila ito ng mga gamot para matanggal na nga itong mga termites pero bumalik na naman. Kaya nanghingi na sila ng 9 million pesos na pondo para i-repair ang mga classrooms na ito. Oras na magawa ang classroom, aabot ng nasa 35 students ang pwedeng mag-aral sa bawat silid-aralan. Pero hindi pa dyan natatapos sa mga problema dahil kulang din daw ng library at clinic sa paaralan na ito. Ang sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ginagawa na nila ng paraan ng ilang kakulangan. Kabilang na nga dyan yung kakulangan sa mga guro. Kaya ngayon nga raw school year na ito, magdadagdag sila ng nasa 20,000 newly hired teachers para makatulong na rin sa pagpapaigting ng kalidad ng edukasyon ng mga estudyante. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa San Miguel, Bulacan. Ako si Maricel Halili para sa News 5. Yan po ang ulat ni Maricel Halili mula sa San Miguel, Bulacan. Iginit ni PNP Chief Nicolas Torre III na ang Commission on Human Rights ang kanilang boss sa pagprotekta sa karapatang pantao. May bago rin siyang direktiba sa pag-promote ng mga pulis. Nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, ano itong direktiba ni PNP Chief Torre? Sige, obligado ng magsumite ng affidavits of arrest ang mga pulis na gustong magkaroon ng pwesto o ma-promote. Yan daw ang magsisilbing patunay na nakapag-aresto sila. Ito ang bagong utos ni PNP Chief Nicolas Torre kasunod ng kanyang direktiba sa paramihan ng huli. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang basic na trabaho ng pulis ay manghuli.
at ang pinaka-resibo na ikaw ay nang huhuli ay ang affidavit of arrest. Paano mo masabi na maging effective kang commander or supervisor nitong frontline personnel, ikaw mismo hindi mo pa nasubukan na pumirma ng affidavit of arrest? Pirma ka muna ng affidavit of arrest para kita ipwesto, para kita bigyan ng posisyon. Ayon kay Torre, mahalaga ang mga resibong ito lalo na kung nag-aresto ang mga pulis ng walang warrant. Sa ilalim ng batas, pwede ang warrantless arrest kung in flagrante delikto o nahuli sa akto ang krimen, kung may probable cause, o kung nakatakas ng kulungan ang hinahabol. Git naman ng PNP chief, walang mangyayaring extrajudicial killing sa kanyang pamumuno. Sinabi niya ang lahat ng ito sa kanyang pagbisita sa tanggapan ng Commission on Human Rights kanina. Siya raw ang unang PNP chief na gumawa niyan. Narito ang mga pahayag ni Torre at ng chairperson ng CHR. CHR is our boss on the protection of human rights. And I do recognize at ako ay nagpapasalamat sa CHR for keeping us always in check and being a partner of the Philippine National Police in ensuring that everything that we do is within the ambit of the law. Isa ho sa mga pangunahing institusyon na binabantayan ng komisyon ay ang ating kapulisan. Ito hong pagbisita ni Chief PNP dito sa ating komisyon ay mahalaga dahil mapapaigting at mapapabuti ang aming relasyon upang ma-integrate na rin ang human rights sa pagtupad sa tungkulin ng ating kapulisan. Sige, nakikipag-usap na rin daw ang PNP sa CHR para magkaroon ng kasunduan sakali namang may mga pulis na lalabag sa mga karapatang pantao habang nakiterito. At yan muna mula rito, balik sa iyo, Jig. Yan po ang ulat ni Caricator mula sa Camp Crame. Susunod, na-recover na shabu sa dagat, umabot sa bilyong-bilyong piso. Sa poll sa video, mag-live-in partner patay matapos salpukin ng humaharurot na kotse. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Hindi pabor ang mga kongresista at prosecutor sa mungkahing tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 19 na araw. At balikan po natin si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano pa ang sabi ng mga kongresista? Yes, hindi para nga sa mga kongresista, hindi po sapat itong 19 na araw para gawin nga itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang iminungkahi nga ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na umpisahan na po itong impeachment proceedings ng June 11 at tapusin na, magkaroon na po ng desisyon by June 30. Sakto, huling araw ng termino ng mga senador na nakaupo po ngayong 19th Congress. Pero para kay House Prosecutor at One Rider Party List Representative Rogie Gutierrez ay hindi po kakayanin na 2 araw lamang yung pagpipresenta ng kanilang mga ebidensya. Gayun din yung pagbawas ng 7 articles of impeachment at gagawin na lamang 2. Pakinggan natin yung kanyang pahayag. Personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. We're not ready yet to say how much time we need, but definitely 2 days will not be enough. At Marian, ano naman ang sinasabi o stand ng Kongreso tungkol sa posibleng pagtawid ng impeachment sa 20th Congress? Yes, GD, dyan nga dun sa usapin, yung issue na baka questionin pa itong pagtawid ng impeachment trial from 19th Congress to 20th Congress. Nanindigan dyan si House Prosecutor Rogie Gutierrez at sinabi niya na pwede naman po talagang tumawid ang impeachment trial to 20th Congress. Lalo't hindi naman po sakop na legislative functions ng Senado itong impeachment trial. Ganito rin yung sentimiento ng ilang mga kongresista na nauna na rin naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Narito yung kanilang mga pahayag. Hindi siya bound by the legislative calendar. We are still standing on that na hindi siya dapat magpatali doon sa usapin na hanggang June 30 lang. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. So again, sana ma-realize nila na it's always the Constitution over personal ambition.
At dito sa usapin ng pagkakatanggal sa National Unity Party ni Deputy Speaker Duke Frasco, ano ang usap-usapan ng mga congressman dyan? Oo, JD, no, nagsalita na nga rin yung ilang House leaders tungkol dito sa issue na to. Kabilang na riyan, si NUP President Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Sinabi niya na pwede naman sana makipagdialogo itong si Deputy Speaker sa kanilang partido kung meron nga siyang pagkadismaya dito kay Speaker Martin Romualdez, pero mas inuna pa raw nito nga mag-ingay sa media. Naniniwala yung kanyang partido, sina Villafuerte, na maaaring binabraso lamang ni Frasco itong si Speaker Romualdez para mapanatili niya yung kanyang posisyon bilang Deputy Speaker hanggang sa 20th Congress. Nanindigan si Villafuerte na solid pa rin po yung suporta ng NUP kay Speaker Martin hanggang 20th Congress. At ganito rin po yung sentimiento ng ilang House leaders, particular na nga sina Senior Deputy Speaker Aurel Dong Gonzales at Deputy Speaker JJ Suarez. Sinabi nila na itong manifesto of support na pirmado ng 285 na mga kongresista ay pagpapatunay, pinapakita na may unity po sa Kamara. Balik sa FG. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Aabot na sa 6.8 billion pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang narecover sa dagat ng Luzon. Ayon sa PIDEA, posibleng sindikato ang nasa likod nito. Nangunguna sa balita si Gio Robles. Imbes na isda, 2 sako ng hinihinalang shabu ang nalambat ng mga mangingisda sa Santa Cruz, Ilocos Sur nitong weekend. Higit 30 pakete ng droga na nakasilid sa 2 sako ang nakitang palutang-lutang sa laot. Pareho ito ng packaging ng droga na naunang narecover sa karagatan ng Pangasinan at Bataan. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, aabot na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng bloke-bloking shabu na nakitang palutang-lutang sa West Philippine Sea mula June 5. May bigat daw yan na mahigit 1 tonelada. Sinabi rin ng PIDEA na ito na ang pinakamaraming droga na narecover nila mula sa dagat. Mataas daw ang tsansang modus o sinadya ng mga sindikato na itapon sa dagat ang droga para mas madaling makalusot sa bansa. Tinitingnan daw nila ang isang transnational drug syndicate na nag-ooperate sa Asia-Pacific region. Based on the packaging of the dangerous drugs, ito ay nanggaling sa Golden Triangle area. This is the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Dahil sa sunod-sunod na pagkakalambat ng hinihinalang droga, naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nag-deploy na rin ang PCG ng drone para mas paigtingin ang aerial surveillance. Bukod pa yan sa pagpapatrolya sa dagat ng mga asset nito gaya ng BRP Cabra. Nananawagan naman ng PCG at PIDEA sa mga mangingisda na isuko sa mga otoridad ang mga kahikahinalang sako na makikita nilang palutang-lutang sa dagat. Hindi raw dapat matakot ang mga mangingisda na i-turn over ito dahil hindi naman sila ang mananagot dito. Ang nakumpiska namang mahigit 1 toneladang shabu sa laot ay pinasusunog na ni Pangulong Bongbong Marcos. Gio Robles, News 5. Para sa nangungunang balita sa sports, makakasama natin ang ating kapatid na si Diego Dario. Diego. Thank you, Jiggy. Tabla na ang final series ng Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers. Tinambakan ng OKC ang Pacers 123-107. Nagsimulang lumamang ang Thunder bago matapos ang first quarter at mula noon ay hindi na nakabangon ang Pacers. All-around game ang ipinakita ni Shai Gilgeous-Alexander na nanguna sa opensa at depensa ng Thunder. Nakascore siya ng 34 points with 8 assists and 5 rebounds. Tuloy ang NBA Finals sa Webes at lilipat naman sa home court ng Pacers. Susunod, pagpayag sa mga motor na 400cc pataas na hindi gumamit ng motorcycle lane, inalmahan ng ilang motorista. At rambulan ng grupo ng mga lalaki sa poll sa CCTV. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Marami pa ring rider ang umaalma sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero paglilinaw ng MMDA, walang dapat pangamba dahil dumadaan pa sa verification ang mga nahuhuli. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent
Gerard de la Peña. Gerard, ilan na ang nahuli sa NCAP at paano ginagawa ang verification na ito? Alam mo, Gigi, sa isang forum ng mga motorcycle taxi riders at ng MMDA, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na simula nang muling ipatupad itong no contact apprehension policy noong May 26 hanggang June 4, ay meron sila nakitaan na mahigit 8,000 na mga sasakyan na nagkaroon ng traffic violations. Ito kasing MMDA ay gumagamit ng mga kamera na may artificial intelligence na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pero paglilinaw ng MMDA, dumadaan pa ito sa manual verification. At dahil nga dito sa manual verification ito, ay nakita nila na hindi talaga 8,000 yung may violation, kundi 4,100 lamang. Pag nakita kasi ng mga personnel ng MMDA na hindi naman talaga malupit yung violation, walang malaking paglabag sa disiplina o malaking epekto sa trapiko, kumbaga saan pinapatawad na nila ito at ini-invalidate na yung violation na ini-record ng artificial intelligence. Paliwanag din ni Chairman Artes, may puso naman daw ang pagpapatupad nitong NCAP. Sa ngayon daw ay nakapagpadala na raw ang MMDA ng notices of violation dun sa mga registered owners ng mga sasakyan na nakitaan ng violation. Pero yung mga motorista, kung ang pakiramdam nila wala naman talaga silang nalabag na mga traffic rules, pwede naman silang mag-contest, pwede silang umapila gamit yung online platform nitong MMDA. Gigi. At Gerard, dito sa patakaran ng MMDA na 400cc na motor lang ang pataas ang pwede dumaan sa ibang linya, anong reaksyon ng mga motorista? Gigi, yung mga motorsiklo na araw-araw dumadaan lalo na dyan sa Commonwealth Avenue kung saan napaka-stricto nga ng pagpapatupad nung pagsunod doon sa motorcycle lanes. Para sa kanila ay napaka-unfair itong sinabi ng MMDA na hindi na obligado yung mga motorsiklo na 400cc ang engine displacement at pataas dyan sa pagdaan dyan sa motorcycle lanes. Ang sinasabi kasi ng MMDA dito, itong mga ganitong klaseng motorsiklo halos kasing laki na rin ng mga four-wheeled vehicles at parang hindi na rin sila ligtas kung doon sila sa motorcycle lanes. Pero sabi rin naman ng MMDA, walang special treatment dito dahil hindi pwede yung lane splitting o yung sisingit sila dun sa pagitan ng dalawang sasakyan na nandun sa magkatabing mga lanes. So walang special treatment dito at ito raw ay para rin sa kaligtasan ng mga gumagamit ng motorcycle lane. Gigi. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Narito po mabilis na pasada sa iba pang mga balita. Patay ang mag-live-in partner matapos salpukin ng umaharurot na kotse sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, patawid ang mga biktima sakay ng motorsiklo nang bigla silang mabangga. Sa lakas ng impact, napaikot pa ang kotse at bumangga sa bakod bago tuluyang masunog. Kritikal ang lagay ng 18 anyos na driver ng kotse. Nauwi naman sa suntukan ng pagkatalo ng isang tricycle driver at kanyang pasahero sa Davao City. Base sa investigasyon, away sa relihiyon ang ugat ng sakitan ng dalawa. Nagtamo ng ilang sugat ang tricycle driver na nagsampa naman ng reklamo laban sa pasahero. Sa pulsa CCTV ang rambulan ng mga lalaking yan sa Tagum City. Hinala ng mga otoridad, galing ang grupo sa isang bar malapit sa pinangyarihan ng gulo. Iniimbestigahan pa ang insidente. Bangkay na matagpuan ng 11 taong gulang na babae matapos umanong malunod sa irigasyon sa Maguindanao del Norte. Base sa investigasyon, nagpaalam lang ang batang maghihilamos pero hindi na nakabalik. Dito na hinarap ang bata at natagpuan ang kanyang bangkay na nakasabit sa isang lambat sa tapat ng imburnal. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat, susunod na po ang Frontline Pilipinas.